hatol. Finding the accused, former President Joseph Ejercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Hatol ng Sandigan Bayan sa mga kaso laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Absuelto sa perjury, pero guilty sa plunder. It is a political decision. I cannot blame those justices. They're very pressured so much by the top people there. Pamilya at mga taga-suporta ni Erap na iyak na malaman ang desisyon. Pangulong Gloria Arroyo, tahimik lang, pero kanyang abogado, ganado. Parusa kay Erap, reclusion perpetua. Magandang gabi po, ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Isang makasaysayang araw para sa Pilipinas, hinatulan ang isang dating presidente matapos ang halos 6 na taong paglilitis. Ang hatol ng Sandigang Bayan kay dating Pangulong Joseph Estrada, absuelto sa kasong perjury o pagsisinungaling habang nanumpa, guilty sa kasong plunder o pangdarambo. Ang parusa, reclusion perpetua o mahabang panahon ng pagkakakulong. Napaiyak po ang ilang miyembro ng pamilya Estrada, nakatutok si Joseph Moro. Matamlay si dating Pangulong Joseph Estrada pagdating niya sa Sandigan Bayan kasama ng kanyang pamilya. Kasabay ni Erap ang asawang si Loy, anak na si Jackie, manugang na si Presi at mga apo. Pagbukas ng sesyon ng korte, agad ang nagmosyon ng abogado ni Erap na si Atty. Jose Flaminiano na basahin na lamang ang dispositive portion na aktual na hatol ng Sandigan Bayan sa halip na buong desisyon ng korte. Pinayagan naman ito, unang binasa ang hatol sa kasong perjury laban kay Estrada dahil umano sa maling deklarasyon ng assets sa kanyang 1998 Statement of Assets and Liabilities. Former President Joseph Ejercito Estrada, not guilty of the crime of perjury defined in and penalized by Article 183 of the Revised Penal Code, and he is hereby acquitted. Sandaling nakahinga ng maluwag ang pamilya ni Estrada. Isinunod ang hatol sa kasong plunder sa umano'y pagtanggap ng mahigit 4 na bilyong piso mula sa weteng, kickback sa tobacco excise tax, komisyon sa pinagbentahan ng shares ng Bell Corporation at iba pa. Kapaakusado niya rito si Senador Jinggoy Estrada at si Edward Serapio. For failure of the prosecution to prove and establish their guilt beyond reasonable doubt, the court finds the accused Jose Jinggoy Estrada and Attorney Edward Serapio not guilty. Pero guilty si Estrada. Former President Joseph Ejercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Na marinig ang hatol, napayuko si Loy at napayak naman si Jackie. Habang buhay na pagkakabilanggo ang utos ng korte, pinababawi rin para sa gobyerno ang lampas 500 milyong pisong idineposito sa Erap Muslim Youth Foundation, ang aabot sa 200 milyon nakadeposito sa Jose Velarde account at ang tinaguriang Boracay Mansion. Pagkatapos basahin ang desisyon, umiyak na nayakap ni Loy, Jackie at ibang taga-suporta ang sentensyadong dating Pangulo. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Malungkot si dating Pangulong Estrada sa naging hatol ng Sandigan Bayan sa kanya. Kaya paglabas ng courtroom, napaluha rin daw ang dating Pangulo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang pagbababa ng hatol, tumuloy si Erap sa 6th floor ng Sandigan Bayan upang makasama ang kanyang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Dito nagpaunlak siya ng interview sa media. Sabi niya, guilty man ang hatol ng korte, absuelto naman siya sa mata ng taong bayan. Well, as far as I'm concerned, I'm already acquitted by the overwhelming acquittal that I got from the Filipino people. So that's more important to me. Ganun pa man, bakas ang hinanakit sa naging desisyon ng korte. I said to myself that I'll take the chance because this is the only forum that I can ventilate myself and tell the people and show the people my innocence. But in spite of that, I think the decision is already dictated by those people on top. It is a political decision. And I believe that I cannot blame those justices. They're very pressured so much. Nang tanungin kung ano ang mensahe niya sa taong bayan, Sana ay
pagdasal na lang ko. Huling masasabi ko ay pagdasal nyo ako at higit sa lahat pagdasal natin ang ating bansa. Kalmado si Erap nang humarap sa media pero nang kaharap lang ang kanyang pamilya na luharin daw ito. Sabi ng isang malapit na kaibigan, nag-iyakan din daw ang kanyang asawa at mga anak sa loob ng holding room. Emosyonal pa ang kanyang pamilya nang makausap ng media. That's ridiculous. How can you be convicted of the case of plunder through wetting? There's no conspiracy. Hindi pa tapos. No? Hanggat may buhay kami nandito upang paglaban kung ano ang tama. Bago bumalik sa kanyang rest house sa Tanay, pinulong ni Estrada ang kanyang mga abogado. Seryoso ang mukha at nakikinig ng gusto sa mga sinasabi ng kanyang abogado. Napagkasundo ang pag-isipang pangmabuti kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Isa na rito ang pag-apela o pagsasampa ng motion for reconsideration. Pasado alauna, inihatid si Erap ng kanyang pamilya sa sasakyang maghahatid sa kanya sa chopper na magdadala naman sa kanya sa Tanay, Rizal. Naibaba man ng hatol, hindi pa rin ganap na natutudukan ang kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pwede pa niyang iapila ang naging desisyon ng Sandigan Bayan. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Nakahinga naman po ng maluwag si Atty. Edward Serapio matapos siyang mapawalang sala sa kasong plunder o pangdarambog. Napawalang sala rin si Senador Jinggoy Estrada pero mabigat ang loob niya dahil sa sinapit ng kanyang ama. Nakatutok si Mark Salazar. Hapo ang katawan at kaloobang umuwi si Senador Jinggoy Estrada kasama ang kanyang asawa at mga anak pagkatapos ng hatol sa Sandigan Bayan. Pinawalang sala si Jinggoy pero madilim rin kabanata para sa kanyang pamilya ang hatol na guilty sa plunder case sa kanyang ama. Of course, if they acquit President Estrada, Gloria will really be an illegitimate president. So they have no choice, even though they convicted my father without any evidence. Iniisip ni Jinggoy na bumuelta ng kasong daños perwisyo dahil sa pagkakakulong niya ng 2 taon sa Veterans Hospital sa kasong inosente raw pala siya. Ang totoo raw maaga pa lang ay nararamdaman na ni Jinggoy na ito ang magiging kapalaran ng kanyang ama. Kaya nga hirap na hirap daw siyang gumising kanina sa umaga. Pero umaasa pa rin daw siya sa milagro ng langit. Nagdadasal pa rin hanggang ngayon. Sana mapawalang sala na si Pangulong Erap. Ang tanging layunin lang niya, malinis yung kanyang pangalan, yung pangalan namin. Dumaan pa ang buong pamilya sa Mary the Queen Church sa Green Hills bago nagtungo ng Sandigan Bayan. Tulad ni Jinggoy, acquitted din si Atty. Edward Serapio, ang trusted lawyer ni Erap. Acquitted din sa kasong plunder. Si Serapio ay pinaniniwala ang maraming alam sa mga umano'y ari-arian ni Erap at mga donasyon para sa Erap Muslim Youth Foundation kung saan corporate secretary ito. I'm expecting a not guilty verdict for myself, but I'm really saddened that President Estrada was convicted of plunder. It could have been a lesser offense. Giit pa ni Serapio, di raw siya nagsisisi sa pagiging malapit nito kay Erap. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tagumpay para kay Special Prosecutor Dennis Villagnacio ang guilty verdict ng Sandigan Bayan kay Erap para sa kasong plunder. Ang mga abogado naman ng dating Pangulo naghahanda na para sa susunod nilang hakbang. Nakatutok si Alex Pinsay.